Hello mga paps, mga moms, welcome back sa scooter ni Vic YouTube channel. Ako po si Vic at ito may re-review na naman tayo na isang helmet na classic. So kung naghahanap pa kayo na classic or retro helmet maliban sa mga sikat ngayon, yung ID Rocket and then yung Rook. This helmet is a newcomer, under din po siya ng Spider Philippines or Spider Helmets for your information. So yung Nomad naman, yun yung mga pang-adventure and classic helmets. This is the Nomad Camino. Ito din po yung helmet ni Manny Pacquiao. So without further ado, reviewin na natin to right about now. So bago tayo magpatuloy, konting favor naman po, please do hit the subscribe button, lalo na kung meron kayong Google or YouTube account. Huwag kayong mag-alala, libre naman po yan. Alright guys, kung titingnan natin, ang box nito is talagang medyo retro or adventurous ang style niya. Ang gandang tignan. Gusto kong itago yung box nito kasi nagagandaan ako sa colorway niya. Retro talaga. So hindi mawawala ang helmet storage or sling. So maganda dito, pwede siyang maging backpack. Ayan, para siyang varsity bag. So kung wala kayong storage, maliit ang U-box nyo, pwede nyo ilagay dito at dalhin nyo na lang, gawin nyo na lang siyang backpack. Pero yun, hindi siya ganun katibay, ano? Don't expect too much, pero sobrang forma niya. So next is may free na rin siyang visor. This is a clear visor. Yan, ang maganda dito, nagagandaan ako sa ginagawa ng Spider or ng Nomad kasi may kasama ng extra visor. This is the clear. Gagamitin nyo to kung kailan nyo gusto, syempre, pero pag maulan or let's say pag gabi kayo nagra-ride, ito ang magandang ipalit na visor kaysa sa smoke na yan. By the way, ang kasama pala sa silver color na helmet na to is the smoke lens. Okay, smoke siya. Iba-iba yan eh. Sa white kasi may kasamang iridescent, so nagbabary yan from color to color. So meron siyang kasamang sticker and other information. Mababasa nyo na lang dito. Yan. Kung mahilig kayo mga collection na sticker, yan, meron siyang kasama. Removable ang padding niya. Yan, natatanggal lahat to. Ito meron siyang chain guard or yan, parang guard sa baba natin. Na removable din yan, and then ito, removable din po itong lahat. So since removable siya, syempre intercom ready na rin to kasi mga latest release, usually ganun na eh, intercom ready na siya. So meron na siyang nakahulma, tatanggalin na lang yan, install na lang yan. Depende na lang sa intercom na bibili nyo, pero ito pwede kahit anong intercom. And of course, kung nagmo-motovlogging kayo or naglalagay kayo ng action cam, pwede siyang lagyan ng chin mount dito. It's either adhesive or yung strap. Okay? So, depende kung anong meron sa inyo. Both naman, pwede siya. Pag-usapan naman natin yung design, no? Sa unang tingin, talagang classic na classic itong helmet na to. Lalo na itong view na to, no? Kasi ang classic usually kasi mga malalapad na lens yan eh, parang ganyan, no? Ang design naman nito, hindi siya katulad ng ID Rocket or yung Rook na parang square lang siya. Tapos sobrang lapad or sabi na nating squarish yung lens niya. Ito naman, may pagka-modern ang dating niya. So ganito kasi makikita natin sa mga modern visor or lenses ngayon, di ba? Ganito. This is a classic sa unang tingin, pero pag tinitignan mo siya ng matagal, parang it's 30% modern. So, kumbaga, para sa akin, 70% lang yung pagka-classic niya. But still a classic. Also, yung design pala nito, guys, is para siyang, parang skull. Okay, ito para talagang bunga eh. Parang ulo talaga natin, I think that's a plus for me pagdating sa design. So, the weight is, para sa akin, magaan siya, 1.4 kilos lang siya. So, ang sizing naman nito is XL. This is a 61 to 62 centimeters. Pero, para sa akin, pwede pa rin pumasok ang mga large dito. Maganda yung hapit neto, particularly dito sa cheek pads niya. Pag nakasuot na kasi dito, yung sa cheek niya, hapit na talaga. So I really think na yung large pwede rin dito sa XL. Ang material na ginamit dito sa helmet na to is of course yung outside niya is an ABS. Tapos meron siyang EPS lining sa loob. So yan, subok na matibay na to. Makapal-kapal. Hindi siya yung parang mga plastic na matinis, Ito talagang makunat siya. Ang ganda ng paddings na ito, guys. Itong silver lining na to is reflectorized para additional visibility pag nailawan, lalo na sa gabi. And then, halo siya ng leather. This one is a suede. Very aesthetic, Makikita natin sa loob. Yan, may lining siya ng Nomad. Ang ganda tignan.
So talagang elegante ang dating na itong helmet na to. And then yun, hindi naman siya ganun kainit din sa ulo. Pag gumagamit naman kayo ng mga balaclava, malamig pa rin sa ulo. Tsaka ang maganda dito, meron kasi siyang vents. So dalawang vents niya dito sa taas. And then dito sa harap, meron din siyang vent. Itong dalawa, hindi siya vent guys ha. Ano lang to, design lang to. So ito naman is a metal, no? Ang ganda rin na itong locking mechanism ng visor niya. Gagamitan niyo lang siya ng tamang size ng Allen wrench. So kailangan yung bumili. Kung wala kayo kasi hindi siya included. Sana nag-include na rin ng Nomad, ano? Maganda to pang security. Hindi basta-basta man ako kasi hindi naman siya screw. And then metal siya. So ito naman is a rubber material na nakadikit dito sa may side. Protection din yan para sa lens, no? Para hindi siya tumama. Kung sakaling nagkaroon man ng impact, so maganda rin yung gasket niya dito para hindi pinapasukan ng tubig. So the fitting naman, gaya ng nabanggit ko, maganda yung pagkahapit nito. Hindi siya maluwag. Ako kasi XL lang pinipili ko. Ano pa siya, medyo fit pa siya para sa akin. Medyo masikip siya. And tamang-tama yung hulma niya since full face ito. Meron kasi siyang cheek pad kaya medyo parang masikip. Pero pag lagi namang ginagamit yan, eventually mag-a-adjust naman ng konti. Kaya sa tingin ko, pwede rin ang mga large na ulo dito. Okay? So, yung fitting niya maganda, hindi siya maalog. Pero ibang usapan pag may action cam. Usually, ganun naman talaga pag may action cam, bumibigat talaga yung harap niya. Depende sa weight ng action cam nyo. Tsaka depende rin kung ano yung mounting na nilalagay nyo. So without further ado, testingin muna natin tong helmet na to habang nagmomotor. Let's go! So for my actual experience, na-testing ko siya around 4 hours straight. Mauna yung vision niya, no? Since hindi naman siya ganun kalapad. Hindi katulad ng mga ibang retro na talagang malapad. Para siyang jet or half face, nakitang-kita mo talaga yung wide vision. Ito, medyo hindi. Sa harap kasi, wide siya. Sa sides niya, medyo naging narrow siya. So, para sa akin, sa una, naiilang ako sa sides, ano? Half-face user talaga ako nasanay ako ng 10 plus years na half-face lang yung gamit ko. So, nakakapanibago talaga. But again, sanayan lang din. Medyo napansin ko lang sa sides niya, sa mga edges niya na may blurry vision. Kasi nga, parang, hindi ko alam kung parang nagre-reflect, no? Sa una lang siguro yun kasi hindi rin talaga ako sanay. Doon lang naman particularly sa smoke lens. But the vision is good, wala siyang grado. Pag medyo makulimlim or hapon na, medyo maliwanag pa rin naman. And then eyeglass ready rin siya kasi malapad naman yung openings ng visor niya. Itong lens niya, pwede nyong itaas ng konti. Take note guys, pag sinasaran nyo to, yan, tutunog dapat. Yan. Pwede nyo rin siyang semi-open, yan, para kung umuulan, para matanggal yung fog, medyo ibukas nyo lang siya ng konti. Or itong vent na to, pwede nyo rin naman buksan. So, sa weight and comfort, wala akong masabi dito, hindi siya maalog pag nagsa-sideways or sinishake ko siya. Patagilid at pataas, fit na fit siya. And then, the weight balance, para sa akin, center siya. So, hindi ka nakayukong ganyan, hindi ka rin nakaganon dahil mabigat sa likod. So, maganda yung balance nito. So, para sa akin, ang main issue lang nito is etong branding niya or yung emblem niya, no? Nakakasugat to guys, ito particularly, kaya ako siya nilagyan ng scotch tape para protective kasi nakakasugat to, para siyang manipis na metal or aluminum. Sana ang ginawa na lang nila, in-engrave na lang nila. Although may spare naman na ganito yung na-included dyan, kung natanggal man, pwede mong ilagay ulit. Naka-adhesive lang siya. Yan, most likely, nandito pa naman yung vent, ano? Hindi kang masugat dyan pag nagkamali
nagkamali ka. Take note of that guys, tsaka mag-ingat kayo, lalong-lalo na dito sa A na yan. Nasugat na ako dyan one time nung ginagalaw ko to, kaya nilagyan ko kaagad ng scotch tape. And yun lang yung only issue na na-encounter ko dito. Pagdating naman sa cooling ng head, okay naman siya. Lalo na pag naka-balaclava tapos may air vents naman dito. So, hindi naman talaga kayo mamumblema sa init na to. Unlike yung unang helmet na nireview ko, yung Neo Ace, talagang dun pagpapawisan kayo pag nasa baba kayo. Pero dito sa helmet na to, goods na goods ang cooling system nito. Alright, for my final say with regards to this helmet, para sa akin sa presyong 4,000 o nasa 3,900 or nasa 4,000 pesos, maganda na to kasi yung think yung ID Rocket and yung Rook, ganun din yung presyo nasa 4,200 to 4,500 yata, minsan may 4,800 pa, may nakita pa nga ako 5,000. Pero sa presyo neto, 4,000 or kung may sale man, yan may less 300, sobrang sulit itong helmet na to. If you're looking for a classic or modern retro para sa scooter nyo, kung meron kayong classic scooter or meron kayong mga scrambler, mga cafe racer, sa mga classic bikes yan, magandang maganda. Pero para sa mga naka-modern na scooter or bike, pwede naman i-turn na to kahit saan kasi nga, yun nga, hindi naman talaga siya pure classic. May pagka-modern pa rin talaga tong helmet na to. Pwede naman siyang pang daily pero para sa akin, mas gusto ko siyang gamitin kung maglo-long rides lang or pag sakaling may meet up, ganyan, mga tambike, yan, maganda tong gamitin. Pang mga ganun ko lang siya gagamitin. So, magkakaroon pa rin ako ng half face kung dito lang sa city kasi mas madali naman talagang dalhin pag mga half face, tsaka mas presko talaga siya, no? Pero yan, for added safety and syempre security na rin, this one is the right choice. Right guys, so kung gusto nyo bumili online, meron dyang Shopee and Lazada link. I-click nyo na lang, yun yung mga official shop ng helmet na to. So, tingnan nyo na lang kung may mga voucher or may free return or change of mind dyan. So, whatever. Make sure na lang na tama yung sukat ng helmet nyo. And kung nagustuhan nyo tong review video na to, please don't forget to subscribe, like, and share. And then, mag-comment kayo whatever you want. This is Scooter ni Vic and I'll see you again next time. Ingat kayo lagi sa daan at wag mainit ang ulo. Stay safe, ride safe, and always wear safety gears. Salamat sa panonood and I'm out. Goodbye.